Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gabi. 35 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan namin ng aking asawa noong taong 1993 sa siyudad ng Dumaguete. Kami ay bagong kasal lang ng mga panahong iyon at nagsisimula pa lamang sa aming buhay mag-asawa. Matapos ang aming kasal, ay sa bahay na inihanda ko para sa aking asawa na kami doon umuwi na nasa Magatas. Sa lahat ng barangay doon, ang Magatas ang masasabi kong pinakaliblib at maraming malalaking kakahuyan. Idagdag pang tahimik at walang halos taong makikitang magliliwaliw kahit sa tanghaling tapat. Hindi naman siya lugar ng mayayaman, pero sadyang hindi lang talaga yata palalabas ang mga residente sa nasabing lugar. Ang bahay na inihandog ko sa aking asawa doon ay hindi isang bagong tahanan. Binili ko lang iyon sa murang halaga nang malaman kong pupunta pala sa abroad ang may-ari. Isa itong matandang dalaga na inaya ng kanyang kapatid sa ibang bansa para doon na manatili. Kaya naman na makita ko ito sa isang poster sa poste na may nakalagay na for sale, ay agad ko itong pinuntahan para makipag-ayos sa paraan ng bintahan. Hindi naman ako nabigo at naisagawa ko kaagad ang kasunduan. Anang dating may-ari, may iilang bahagi ng bahay ang kailangan daw i-repair. At kung may mga tanong ako, ay libre ko lang daw siyang tawagan sa kanyang landline. Hindi ko naman din iyon nagawa dahil sinuyod ko na ang buong bahay bago pa man kami maikasal ng aking asawa. Maayos naman ang mga silid at walang problema sa tubig. May sobra-sobra pang supply ng kuryente. Kaya kahit sa bahay na ako magtrabaho, ay walang problema. Ang laking tuwa ng aking asawa nang ibalita ko sa kanya na doon na kami dediretso sa bagong bahay pagkatapos ng aming kasal. Kaagad siyang nag-impake sa aming mga gamit at itinarga ang mga iyon sa isang truck na naglilipat ng mga kagamitan sa ibang lugar. Pagkarating namin doon, saglit kaming namahinga ng aking asawa at kumain. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na kami sa pagkilos kung aling parte ng bahay ang una naming lalagyan ng kagamitan. Pagpipilian pa namin kung saan kami matutulog sa gabi. Nagsimula kaming mag-ayos ng mga gamit bago mag-alas 12 ng tanghali. Natapos kami alas 6 ng gabi. Dahil sa pagod, desisyon akong umorder na lang ng pagkain sa labas. At nung nakabili na nga ako, ay kumain na kami ng hapunan. Nung natapos na kami sa pagkain, nasa banyo ang aking asawa noon at naliligo. Ako naman ay nakaupo sa sofa para manood ng telebisyon. Basta na lang akong napaigtad nang marinig ang kanyang matinis na sigaw mula sa loob ng banyo. Kaya naman tarantang dinaluhan ko ang aking asawa. Kaagad inatake ng kanyang hika dahil sa paghangos. Anya, may nakita raw siyang isang napakahabang buhok na dahang-dahang gumagapang pababa mula sa kesame. Tila pagmamay-ari iyon ng isang babae dahil may hagik-gik din daw siyang naririnig na ikinagapang ng kilabot sa buong katawan ko. Agad kong tinignan ang itinuro ng aking asawa sa banyo. Pero sa labis kong pagtataka, ay wala naman akong nakitang buhok o bakas man lang ng hibla ng buhok sa kesame. Wala akong nagawa kundi yakapin na lang siya at pakalmahin hanggang sa mahimasmasan ito. Ang gabi na yun, maagang nagpahinga kami ng aking asawa matapos naming makapaglinis ng katawan. Kanina ko pa ginustong makatulog pero masyado akong nabalisa at hindi man lang dinadalaw ng antok. Pabiling-biling lamang ako sa higaan
hanggang sa hindi na ako makatiis. Bumulikwas na ako ng bangon. Marahan ang mga hakbang na naglakad ako papunta sa kusina at saka tinungo ang frigider. Binuksan ko yun at kinuha ang pitsil na may lamang malamig na tubig. Nakaramdam ako ng kaginawaan matapos makainom. Nang pabalik na ako sa aming silid, ay natigilan ako nang may mahagkip na tingin sa may bintana sa sala. Hindi ko maiwasang kabahan nang makitang bukas na ito at doon nanggagaling ang malakas na ihip ng hangin. Nagmadali ako sa paglapit doon para isarado ito. Ngunit gayon na lang ang gulat ko nang makakita ako ng aninong patililis na tumakbo sabay nawala sa may garahe. Kaya doon na ako kinalabutan. Hindi ako sanay makipagbakbakan, pero oras na mapatunayan kong magnanakaw ang nasabing nilalang, ay hahabulin ko talaga siya at ipapakulong. Sinubukan ko pang lumabas pero napigilan ako kaagad ng aking asawa. Na noon ay napansing wala ako sa kanyang tabi. Kaya sinundan niya ako sa baba. Malakas ang pakiramdam kong magnanakaw ito. Dahil minsan kong naalala na sinabi sa akin ng dating may-ari na noong siya pa ang naririto, ay madalas din siyang makarinig ng kwento mula sa kapitbahay tungkol sa mga magnanakaw. Naisip ko tuloy na mag-alaga na lang ako ng maraming aso para malaman ko kung may tao ba sa labas. Sabi naman ng aking asawa, nararamdaman niya umanong hindi raw magnanakaw ang pumasok sa aming bahay, kundi aswang ito dahil sa takot na kanyang nadarama. Minabuti ko na lang na wag nang makipagtalo dahil alam kong hindi rin naman titigil sa pakikipagkuro-kuro ang aking misis. Kinabukasan, nagpa siya akong gumising ng maaga at pumasyal sa kalsada habang nagja-jogging at walking. May iilang nakasabayan ako at tinanong ako kung ako raw ba ang bagong nakatira sa bahay ni Aling Sylvia. Kaagad ko namang tinugunan. Mga sila at hindi makapaniwala nang malaman nilang doon nga ako nakatira. Binaha kaagad nila ako ng mga tanong, gaya ng wala raw ba kaming mga naririnig na ingay sa gabi. O di kaya ay wala ba raw akong napapansing mga kababalaghan sa loob ng bahay. Tanging iling lang ang aking sagot sa kanila. Hanggat maaari kasi ay ayaw ko nang malaman ang tungkol sa bahay. Dahil hindi ko naman hinalungkat ang history niyon. At mas lalong ayaw ko nang malaman pa. At baka matakot lang kami ng asawa ko. Sa ikalawang gabi namin sa bahay, mas nakaramdam ako ng matinding tensyon. Mas lalong hindi ako makatulog at pabiling-biling lang ako sa higaan. Pakiramdam ko ay may mga matang palaging nagmamasid sa amin. Mapatanghali man yan o gabi. Oo, tanghali. Kasi sa mga oras na iyon ay may naririnig din ako mga yabag na mula sa aming bubungan na tila ba naninilip. Hinayaan ko na lamang ito hanggang sa masanay na din kami sa mga kakatuwang nararamdaman namin sa aming tahanan na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking mga magulang. May sakit ang aking papa at walang mag-aalaga sa kanya sa bahay dahil pareho naman sila ng aking mama na may karamdaman. Yun nga lang ay papagaling pa si mama at hindi pwedeng mapinat. Buti na lang at hindi pa ako nakakapagsalita ay sumabat ang aking asawa at sinabi niyang pwede naming dalhin sina mama at papa sa aming bahay at kami na daw umano ang mag-aalaga. Labis ang aking tuwa at pasasalamat, lalo na at naging isang maintindihang asawa ang aking piniling pakasalan. Ginawa kagad namin ang aking mga magulang at sa aming bahay sila namin dinala
para maayos na maalagaan. Doon na nagsimula ang mga bagay na alam kong hindi kayang gawin ng isang magnanakaw, kagaya ng una kong naiisip. Sa 4 na gabi, mula nang dumating sina mama at papa sa aming bahay. Nung una ay maayos naman silang nakakatulog. Sa pagkakataong iyon, nabigla ako nang makarinig ng sigaw mula sa kanilang silid. Agad na dinaluhan ko ang aking mga magulang para tanungin kung ano ang nangyari. Natigilan ako nang sabihin nilang may umakyat daw na tao sa bubong at huminto sa tapat ng kinahigaan nila. Naramdaman pa ni mama na parang binubuka ang yerong bubong na animo daw may nais pumasok sa loob. Kinakabahan ako at kaagad na nagpatawag ng pulis at gumawa ng hakbang. Anang aking asawa naman, masyado raw delikado kapag inakyat ko ang kung sino mang masasamang loob na nasa aming bubungan. Hindi ako nagpapigil dahil kung talagang magnanakaw siya, ay uuwi siyang bugbog sarado sa kulungan. Dala ang isang pamalo. Dahan-dahan akong dumaan sa aming bintana, punta sa itaas. Walang ingay akong gumabang hanggang sa matanaw ko na ang bubong ng kwarto ng aking mga magulang. Kumpirmado. May nakatuwad na nilalang doon. Hugis tao ito. Bigla akong natensyon at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pagkaramdam ko ay aatakihin ako dahil sa isiping baka hindi naman talaga magnanakaw ang nasabing lalaki, kundi isang mamamatay tao. Mas bumilis ang pagtibok ng aking puso nang pagmasdan ito. Malapit nang lumabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan. Kaya naghintay ako. Naisip kong medyo lumapit sa kanya ng kaunti sa kanyang kinaroroonan. Para kung sakaling magbalak siyang tumakas, ay mabilis ko siyang mapapalo. Pero nalukot ang aking ilong. Nang makaamoy ng masangsang na animoy, bubulok na patay ng tao. Nagmumula iyon sa kanya. Hinila ko ang aking damit at itinakip sa aking ilong. Nakakasuka at nakakapandiri ang kanyang amoy. Tinitigan ko ulit ang nilalang at nakitang kakaibang itsura nito. Hindi rin pangkaraniwan ang kulay ng kanyang balat. Nais ko sanang kumprontahin ang taong ito, pero tila may pumipigil sa sarili ko. Mas lalong sumama ang aking pakaramdam at tila natuyuan ang laway na nahirapang lumunok. Natatakot ako at nagimbal sa nakita ko sa bubong. Tama ang ginawa kong pag-abang. Inilabutan ako nang makitang lumawit ang dila nito habang nakikinig sa pagsasalita ni mama. Mas lalong sumama ang aking pakaramdam dahil hindi mamamatay tao o magnanakaw ang taong nakita ko sa bubong, kundi isang gutom na gutom palang aswang. Bago pa man siya mag-anyong lulundag na, isinugod ko siya at marahas na tinulak. Nagpapasalamat ako dahil huli na nang mapansin niya ako. Pero nang mahulog siya, ay nagawa pa niyang makalmot ang aking braso na nag-iwan ng malalim na sugat. Napasigaw ako sa sakit dahil sobrang hapde. Dahilan din para mataranta ang mga tao sa ibaba. Kaya kahit nahihirapan, ay sinikap kong makababa kahit hirap na. Hinabol ko siya nang mahagip ko ang kanyang anino sa labas ng aming bahay. Pero sa halip na siya ang masaktan ko, ay ako ang napaigik sa sakit ng lumundag siya at daluhungin ako. Tila kaming mga batong nagmula sa tuktok nang magpagulong-gulong kami at maggantihan ng lamuko sa muka. Pagkaramdam ko ay lugi ako sa aming labanan dahil nangihina ako sa amoy niyang nakakasulasok. Nang bitawan niya ako, ay pumulot ako ng mga bato at pinaulanan siya
dahilan para umangil ang nilalang at galit na sumingasing sa aking harapan. Lulundagan pa sana niya ako muli pero nakarinig siya ng mga ingay sa di kalayuan. Dahilan para tumakbo siya at nagkubli sa isang manipis na kahoy hanggang sa basta na lang siyang maglaho sa dilim. Saka pa dumating ang mga pulis at alerto nang makita ang aking sugat. Sabi nila, totoong sila ay mga pulis pero naniniwala sila na naglipa na raw ang mga aswang sa magatas. Noong isang buwan daw kasi ay may natanggap silang reklamo na may sinugod at inabangan sa kalsada. Tanghaling tapat ito ang nangyari. Walang makapagpaliwanag kung sino bang salarin. Dahil nung tanungin ang saksi nito, nung nagkataong naroon sa pinangyarihan ng krimen, ang sabi nito ay hugis tao lang ang kanyang nakitang nakipagbuno sa biktima pero hindi pangkaraniwan ang haba ng dila nito. Ang mas nakakapangilabot pa ay amoy patay ang lalaki na nagpapaptaranta sa babaeng sinugod kasama ng nakakahindik nitong pangil na alam nilang hindi kayang magkaroon ang isang normal na tao. Nung kausapin ko naman si Papa, ay para duno raw ang nilalang na iyon. Isang uri ng aswang na may mga sakit na tao ang binibiktima nila at pinapadali ang kamatayan ng mga ito para mas madali nilang mahila upang maihapunan. Hindi ko lang lubos maisip na ang inakala kong magnanakaw na umaakyat sa aming bubong ay hindi pala tao. At sa halip ay isa pala itong alagad ng dilim na naghihintay lang kung kailan makakahanap ng tiyempo para makakuha ng mabibiktima. Mabuti na lang talaga at naging alerto kami kahit papano. Kung dati ay hindi ako naniniwala sa mga aswang, ngayon ay hindi ko na iwawaglit sa isipan ko. Totoo sila. Nanggagambala at delikado. Lalo na nang matuklasan kong dalawang paradono pala ang pasalit-salit na bumibisita sa aming bahay. Iyon ang lalaking aswang at ang asawa niyang aswang na may mahabang buhok na minsan nang tumakot sa asawa ko. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kamagkape. Sana'y nagustuhan ninyo kahit maiksi lang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, Gabi po ng Negros. Wakas. Magkape ka muna.